Mga kaisla, magandang araw po sa inyong lahat. So nandito naman tayo mga kaisla sa Lake Town, dito mismo sa tapat ng Lake Town na papasok dun sa Dimol. So tayo mga kaisla, tayo po ay mag-update naman dito sa Dimol. So ilang buwan na tayo nang di na naka-update dito. So mga kaisla, tayo ay papasok dito sa Dimol, tapos palabas po tayo ng White Beach. Tapos sana po ay samahan niyo po ako sa paglakad kung saan tayo aabot. So shout out po sa inyo mga kaisla, at magandang araw po sa inyo lahat ulit. Ito mga kaisla, close yung yung isang restaurant dito kasi po ay gawa na rin siguro na tag-ulan na, abagat. Kasi pag abagat kasi mga kaisla ay iba kasi yung mga establishment nagko-close dahil sa ulan, tapos yung mga turista natin hindi na halos na dumadami dito na turista. Kasi po ganitong panahon kasi pag abagat medyo less yung natin. So tingnan niyo mga kaisla. So walang tao dito halos. So ilan na yung naglalakad dito. Actually po, time check natin 10 o'clock in the morning. So mapansin na natin na wala masyado. So depende po yung mamaya paglabas natin doon sa White Beach kung ano kadami yung tao doon. So wala halos na mga turista dito mga kaisla. Puro lokal naglalakad. Pati ako kasama doon. Ayun, may puti. So mga kaisla, continuous tayo maglakad po kung Dito kasi sa Dimol mga kaisla, maraming bibilihan ng mga souvenir din. May mga gadget, cellphone, yan marami. Tapos money changer dito rin. Ito mga kaisla, close pa. So close rin yung iba dito, close. Ito, nire-repair. Pag once na magabagat din season ng mga kaisla, yung iba kasi establishment, nagre-repair po ng mga nila, mga salooban, halimbawa na yung i-repair dyan, ni-repair nila kasi yun nga, yun lang kasi pagkataon nila na makaroon sila ng panahon at oras para i-repair yung establishment nila. Kasi yung iba kasi talagang hindi nila ma-repair pag once na mag-season kasi maraming tao, kaya hindi sila sumasabay sa mga summer season na yan pag once magpagpa-repair. Kaya yung nila, yung mga time nila pag once na magpapa-repair, yung habagat season, halimbawa June, July, August, hanggang November yan ang i-repair sila. Except lang sa mga hotel kasi yung mga hotel kasi mga kaisla, taon-taon yan. So ilang taon yung matapos yung isang hotel. Kasi iba kasi tag-anim ng taon matapos. Katulad ng iba kasi 500 rooms, mga 3 taon, 4 taon matapos yung nila, yung hotel. Kaya medyo matagal na rin. So dito tayo mga kaisla sa Habit House. So maraming music. So tingnan mo mga kaisla, so walang masyado pong tao, turista natin, except lang po yung ito, ay Chicken Inasal, close pa. So ito, wala pa. So dito kasi mga kaisla, sa Dimol na to, dito kasi yung paikot na tong Dimol na to, lahat po may mga restaurant dito, may mga burger doon. Sorry po. Tapos yung limon dito, mayroon naman dito yung jeepney. So walang tingnan mo mga kaisla, walang tao except sa naglinis. Ito wala din Ito din wala din. Except lang to dun sa Mang Inasal, mayroon kumakain dun sa loob sa Mang Inasal kasi Mang Inasal talagang hanap na ng Pinoy yan. Dito wala din. Walang turista. So dito sa Andox yun. Ito may tao. Ito kasi yung Andox, talagang kahit saan yan mayroong kumakain dyan. So ito mga kaisla, wala din. Ito wala din. Mga staff lang nandito. So talagang ganito yung situation pag once na habagat season na. Ito na mga restaurant, may isang operator na nakatambay. Check natin yung area kasi yung area mga kaisla, isa rin dito ng pinapilahan pag once mag summer. So ito, pailan ilan na rin. So malapit na tayo sa White Beach mga kaisla. Ayun, wala rin halos kumakain dito mga kaisla. Oh. Wala. Nag-iisa lang.
Kasi ito kasi yung area na to, ito talaga yung pinapipilahan. So yan dito. Yan naman kasla. Dito na tayo sa ano, sa White Beach. Actually mga kasla, maganda yung panahon ngayon kasi po ay Thursday. Mayroon naman bagyo na parating. Dito sa isla ng ng isla ng Boracay, yung abagat lang yan. Pero yung sa ibang lugar doon malakas. Kasi ni-research ko sa sa weather, yung lakas dito ng hangin by Friday, Webes to Friday, Saturday, yung talagang target niya Friday, 50 knots winds na strong. So medyo malakas yan. Kasi yung normal lang dito kasi mga 30 knots. Medyo malakas yung mga abagat, yung ganun kalakas, tapos may alon. Tapos pag 50 knots kasi mga isda, talagang malakas yan. So dito tayo. Dalawang kami mo sa bulsa ganito. So marami na rin dito turista. So yung tubig natin mga isla, pa high tide na rin. So talagang tahimik yung dagat natin kasi yun nga, mayroong parating tayong low pressure dito sa Pilipinas. So yun yung talagang yung sign na pag may bagyo kasi super tahimik tapos ganda yung dagat. So yun yung sign na mayroong tayong parating na bagyo. Yung mga kaslaw, talagang kristal yung talagang tubig. Saka mababaw yung dagat na ngayon kasi po kahit high tide siya, mababaw kasi yung dito kasi yung sa side natin si babaw kinuha ng tubig ng karang araw ng bagat. So dito mga kasla kasi medyo mainit na yung mga turista natin sa ibabaw ng tatabay na. Grabe yung weather ngayon kasla. Dito super init, doon sa mainland umuulan. Kaya yung pag-abagat season kasi hindi natin maintindihan yung weather, ulan, init yan. So doon tayo makaroon ng masama ng pakiramdam kasi tayo ay nagtrabaho dito sa White Beach din, naglalakad, tapos nagjo-duty tayo. So yun yung kasi yung trabaho ko mga kasla, isa ako ng marshal sa San Castle. So lahat po ng San Castle mula ng Station 1 hanggang dito ninalakad ko yan, pero ngayon po hindi natin kaya maglakad pa. So yun yung trabaho natin, marshal sa San Castle po. Isa tayo sa staff ng San Castle. So dito kasi may San Castle, kaya tayo ay nag-roving dito para kumustahin yung mga sitwasyon ng Ibahan mo Mark. Sir. Nakabahan mo. Nag-sigurus list sir. Yung. Pilak mo yan. Apat kami di sir. Okay. So ito mga kasla, malapit na matapos. So ganito yung sitwasyon ng demol. So di ba? Ganito talagang depende lang yung mamaya mga hapon. Daming tao pag hapon kasi lahat ng mga turista tapos na yung mga activity.
Ganun po mga kaisla sa kayak na yan. Ganon yung gagawin nyo pag kayo po ay mapapicture dyan. Ganyan. Tik photo lang yan. Hindi po yung ginagala yan kasi mas mahirap pag sa ano, pag ginagala yan kasi glass siya. So yan po yung kayak na yan, picture taking lang siya. Mayroon tayong kayak na kano, yan yung safety. So yan kasi yung glass ay ano rin sa ano, delikado rin pag once na sinasagwan mo yan kasi pag tumaob hindi niya babalik. So yan po ay picture taking lang siya. Ito naman yung paddleboard mga kasla. Kahit malaki yung alon, habagat, safety yan. So yung mga kasla, maglakad pa tayo ulit. So yung mga turista natin dito, kanya-kanya na rin latag ng banig. Kasi dito kasi mga kasla, marami ditong niyog na makulimlim yung ano sa ilalim. Pag 2 o'clock kasi mga kasla, mainit dito. Kasi po yung puno ng niyog, iba na yung shadow niya. Dito matambay mga 6 hanggang 11. Pwede tayo makatambay. Ay mga kaslaw. Kahit pa paano may turista din dito. Doon sa kabila wala masyado. So tingnan natin mamaya doon sa ano sa Hinan. Dito tayo sa ano sa Mandarines. Ito yung Mandarines, tapos ito sa kabila yung Uptown. Yan yung Uptown. Talagang malinis yung dagat natin mga kasla. Ang ganito po kasi talagang puti yung buhangin pag abagat season kasi yung dumi kasi na ano ng tubig. Tapos pag mag-dry yung buhangin talagang puting-puti. Talagang mainit yung ano natin mga Tesla. Ang panahon.
Ayun, sa unahan, wala na sa ibabaw yung ano, dun sa unahan, wala na masyadong ulan. Dito kasi mga isla, wala tayong activities dito sa White Beach ha. Except lang po yung ano nito, kayak tsaka paddleboard. Tapos yung sailing boat, wala pa ano, mamaya pang hapon. So yung activities natin doon sa ano, doon sa Bulabog, nililipat. So nandito tayo mga kasla sa ano, sa Mandarin Island Hotel. Ito yung Mandarin. Kasi yung payong parang Mandarin yung style, talagang Mandarin no? Talaga. So ganda yung payong nila. Pag ito kasi mga kasla, yung isa naman, pag ganito, pag green yung ano, yung bid niya, ibig sabihin sa ano yan, sa Hinan, lahat po ng Hinan. Dito kasi medyo halo yung mga turista, Korean, Chinese, puti, Pinoy. So halo siya. Nandito tayo makaslasan sa Hinan Regency po. So dito ay yung windbreaker binuksan dahil walang hangin. So mga Wednesday yan makasla, wala na yan. Balik naman yung screen.
Ito mga kasla, oh. Mayroong Chinese tayong turista. Oh, 8块。然后10。So nandito tayo mga kasla sa Mandarin po. Tahimik yung panahon natin mga kasla. Ito mga turista. Okay sila. Update po tayo dito sa e-foil. Balikan natin. Yung presyo pala ng e-foil dito mga kasla. Ito kasi maganda to sakyan yung e-foil. Ito yun po yung ano, yung presyo ngayon. Ito yung price nila. So yung e-foil 7,500 per hour. So yun yung ano. So ito naman yung ano, electric cart boot, yan. So 5,000 45 minutes yun. So yan mga kasla, yun yung presyo dito ng ano, ng e-foil ngayon. So kung sakali po ay gusto niyo sumakay dito at maka-activity ng ganitong activities, so message po kayo. So dalhin ko kayo doon sa office nila kasi kilala ko dyan. Para madali yung mag-reserve mga kasla, huwag na kayo magano sa online. So direct na lang kayo sa akin para madala kayo doon sa ano, para hindi kayo ma-scam. Kasi dito kasi hindi natin maiwasan yung sa online na yan, may mga scammer. So mas maganda mga kasla kung ano, maging wise tayo, maging ano, tayo pa mahilig sa travel. Maging wise po tayo sa mga ano, sa travel natin. Kailangan natin na check muna yung mga online na legit, kasi marami kasing online ngayon na nagsiscammer. Katulad ng guest ko ng ano 45,000 yung sa hotel nila na scam. So chinik yung ano, yung page ay wala naman pala, hindi legit. So sayang yung pera. So yun nga yung isang reservation niya, so legit na yon kasi pinuntahan ko siya. Pinuntahan ko yung hotel na ni-receive nila kasi lahat ng ano doon
pinakita niya sa akin tapos chinik ko. Pinuntahan ko yung hotel, so legit yung reservation nila mga kaisla. So yun lang po, medyo iwas tayo dito sa sa online na to kasi hindi natin maintindihan yung panahon ngayon. Yan nga, lahat kasi hindi naman lahat lumalaban ng patas. So yun lang po yung mga kaisla, be aware lang tayo pag once na tayo may travel. So servisyo nyo po, ingatan nyo. Kailangan nyo lang po na i-check yung mga fees na kung legit. Sayang yung pira natin kasi araw-araw tayo nagtatrabaho. Katulad ko, nagtatrabaho tayo dito sa White Pits. Kumukuha ng video para makaano din. Para kahit papaano po ay maka-income. So mga kaisla, ngayong buwan pala wala akong sahod. Yung sahod ko isang buwan $37. So hindi ko makuha isang buwan $37 kasi po yung mga video ko hindi po yung mahaba. Tsaka yung views hindi po masyadong nanonood sa atin. So sana po mga kaisla, humingi po ako ng sa inyo, ng suporta. Sana po suportaran niyo naman po yung yung page ko po. Kasi kahit papaano po ay may pangdagdag na rin yung mga bills. So dito tayo mga kaisla sa Hinan Palm. So yun mga kaisla. So ano na lang po, please subscribe na lang po and share na lang sa mga friends natin yung ating video. So maraming salamat po sa mga suporta. So dito tayo sa Palm. So dito may mga turista tayo mga kaisla, halo, mga foreigner, Korean. Diyan, sinabi ako sa amin din na sinasabi. Hanggang ikaw yung there. Iikot ko na lahat. Side view naman tayo. Ano? Ano side view? Huwag ka bibigyan ang wag ko sinabing kapag hindi mo narinig yung click. Sige tayo. Huwag kang bibigyan. Dito lang tingin. Dito sa akin. Dito. Dito tingin. Ang gulo kasi natin yan. Isa ulo. Di walang maayos na ito. Si Madam. Dahil na Hello po. Mag-party po kayo mamaya, ma'am.
Panago na ko. Yung isang content creator kasi magkasla, makasamahan namin. Kasamahan natin, oh, yun. Nakasando, naglalakad. So talagang matibay.